Akala ng marami, ang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika ay nasa NATO, tulad ng United Kingdom, Pransya at Alemanya. Ngunit habang naghahanda ang Washington sa 12 araw na digmaan laban sa Iran noong Hunyo 2025 at muling noong Pebrero 2026, may hindi inaasahang nangyari. Ilang mga kaalyado ng NATO ang nagatubili, nagdahilan o tuluyang umatras. Sa kabilang banda, isang bansa agad at buong puwersang kumampi, Israel. Itong sitwasyon ay nagbabangon ng mahalagang tanong. Pwede bang ang pinakamaasahang kaalyado ng Amerika ay wala sa NATO? Posible ba talaga yon? Para masagot ito, kailangang balikan kung paano naging pangunahing kaaway ng Amerika ang Iran at kung sino ang laging sumusuporta sa atin. Para maintindihan ang pagbabago, balikan natin ang mahahalagang pangyayaring nagbago sa gitnang silangan. Noong 1979, nagkaroon ng revolusyon sa Iran na nagpatalsi kay Shah Mohammad Reza Pahlavi, pinunong matagal na suportado ng Estados Unidos. Sa halip, nabuo ang bagong pamahalaang Islamiko sa pamumuno ng mga revolusyonaryong kleriko na tumuring sa Amerika bilang di kanais-nais na dayuhang impluwensya. Ito ang naging simula ng isang magkaaway na relasyon. Biglang bumagsak ang relasyon at lalong lumala magdamag. Noong Nobyembre, 1970, siyam sinalakay ng mga revolusyonaryong estudyante ang embahada ng Amerika sa Tehran at binihag ang 52 Amerikanong diplomat at kawani. Tumagal ang krisis na ito ng 444 na araw na naging pambansang kahihiyan para sa Estados Unidos. Naging hudyat din ito ng pagtatapos ng dating ugnayan. Bagong revolusyon, mahalagang kaalyado ng Amerika ang Iran sa gitnang silangan. Pagkatapos nito, naging matinding karibal ng Amerika. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil binago nito ang balanse ng kapangyarihan sa riyon at naglatag ng pundasyon sa patuloy na tunggalian. Ang tunggaliang ito ay nadulot ng matinding pagkaput na yon, itinuturing ang Iran na kaaway ng US. Ang relasyon ay resulta ng 47 taong labanan mula sa revolusyon, kung saan patuloy na pinapatay ng Iran at mga proxy nito ang mga Amerikano. Kasama rito ang 241 Marine sa Beirut at ang mga pambobomba sa embahada na pumatay ng mahigit 200 katao. Sa katunayan, ang shape-charge IEDs nila sa Iraq at Afghanistan ay nakapatay ng daan-daan. Ayon sa ilang pagtataya, mahigit 1,000 ang namatay at libo-libong nakapansanan. Noong Oktubre 7, 2023 ang Hamas na pinopondohan at sinasandatahan ng Tehran ay pumatay ng hindi bababa sa 41 Amerikano mula sa 1,000 at 200 na napatay sa Israel. Simula huling bahagi ng 2023, mahigit 100 at 80 US service members ang nasugatan at ilan ang napatay sa Jordan at Syria dahil sa proxy attack. Binago ng mga pangyayaring ito ang tingin ng Washington sa Iran at pinagtibay ang pagiging katayuan nito bilang pinakamalaking kaaway ng Amerika sa reyon. Sila ang ilan sa pinakamasama sa mundo. Pinuputol nila ang ulo ng sanggol at hinahati sa dalawa ang mga babae. Pero tingnan mo ang nangyari noong Oktubre 7 at ang mga ginawa nila nitong 47 taon. Habang dumalaki ang banta, maingat na nagmamasid ang Israel sa rehiyon. Dahil sa geographical na lapit at banta sa seguridad, itinuturing ng Israel ang pag-angat ng Iran bilang panganib sa kanilang pag-iral. Lumalala ito dahil hayagang nananawagan ng kamahalaan ng Iran sa pagwasak ng Israel at sumusuporta sa mga militanteng grupo sa mga hangganan nito, gaya ng Hezbollah sa Lebanon. Para sa Israel, hindi lang ito suliraning geopolitikal, kundi direktang banta. Kaya agad silang naghanda sa nakasanayan nilang paraan. Sa pagdaan ng panahon, malaki ang puhunan ng Israel sa pagpapalakas ng militar at intelihensya. Kaya't isa sa pinaka-advanced sa mundo ang kanilang Air Force. Kasabay nito, nagtayo ang kanilang intelihensya ng mga network sa loob ng teritoryo ng kaaway at nag-develop ng makabagong missile defense system. Ginawa ito para harangin ang mga atake bago tumama sa mga lungsod ng Israel. Dahil sa dedikasyon sa militar, isang Israel sa mga pinakahandang kaalyado ng Amerika. Makikita rin ang dominasyon ng Israel sa mga estadistika ng militar. Sa tinatayang 300 combat-ready na fighter jets, mas marami pang frontline fighters ang Israel kaysa sa alinmang pangunahing kapangyarihan ng NATO. Oo, mas marami pa ito kaysa sa Britanya, Pransya o Alemanya. Kahit na may 10 milyon lang itong populasyon kumpara sa 55 hanggang 80 milyon ng bawat isa sa kanila. Sa krisis, hindi laki ang sukatan kundi kung sino ang kayang magpalipad ng advanced na jet kapag kailangan. Bukod pa rito, habang ang mga kaalyado ng NATO ay karaniwang gumagastos ng mga 2% ng kanilang GDP para sa depensa,
Mas mataas ang ginagawa ng Israel. Halos 100% ng kanilang ekonomiya ang inilalaan nila taon-taon sa militar. Napakalaki ng agwat na iyon. Ang mataas na pamumuhunang ito, kasabay ng sapilitang pambansang serbisyo na nagpapanatiling handa ang mga reserba para sa mabilisang mobilisasyon, ay lumilika ng isang napakaliksing militar na palaging sinusubok ng mga totoong banta dahil sa mga puwersang sinusuportahan ng Iran sa rehiyon. Ang walang humpay na pressure na yon ang natutulak sa agarang pag-aayos kapag pumapalya ang mga sistema at mabilis na pagangkop kapag may lumilitaw na bagong panganib. Ito ang nagbunsod sa Israel na maging isa sa mga pinakasanay sa labanan at makabagong puwersa sa buong mundo. Ang tuloy-tuloy na kahandaan na ito ay ginawa ang Israel na higit pa sa isang regional na kapangyarihan. Isa ito sa pinakamahusay na kaalyadong militar at intelihensya ng Estados Unidos sa mundo. Lalo pang naging mahalaga ang ugnayang ito nang mabunyag ang nuclear program ng Iran. Sige, sandali lang. Kung iniisip mo, teka, mas marami pa yatang fighter jet na handang lumipad ang Israel kaysa sa malalaking miyembro ng NATO? Sila pang umaaksyon? Oo, nakakagulat, di ba? Kung nagugustuhan mo ito at gusto mo pa ng susunod na video na diretsahan, tulungan mo naman ako. Mag-like at mag-subscribe para mas marami pang makakita at mapabilang ka sa tropa. I-on mo ang bell para hindi ka mahuli kapag mas naging exciting pa ang mga susunod. Sige, tuloy tayo. Sa unang bahagi ng dekada, 2,000 na diskubre ng mga internasyonal na inspektor at mga ahensya ng paniktik na pinalalawak ng Iran ang uranium enrichment facilities nila. Bagamat ang uranium enrichment ay maaring gamitin para gumawa ng fuel para sa mga nuclear power plant, maaari rin itong gamitin para gumawa ng mga sandatang nuclear. Ang pagkakatuklas na ito ang nagpasimula ng ilang taong tensyonadong negosasyon sa pagitan ng Iran at ng mga pangunahing makapangyarihang bansa sa mundo. Matapos ang malawakang diplomatikong pag-uusap, isang kasunduan ng sa wakas ay naabot ng 2015. Ang Joint Comprehensive Plan of Action ay kasunduan kung saan tinanggap ng Iran ang limitasyon sa kanilang nuclear na aktibidad kapalit ng pagluwag sa mga internasyonal na parusang pang-ekonomiya. Suportado ng maraming pamahalaan sa Europa ang kasunduan dahil nabawasan ang panganib ng krisis nuklear at nagbigay daan sa diplomasya. Pero may pagdududa pa rin. Parehong nagduda ang Estados Unidos at Israel sa kasunduan. Ayon sa mga kritiko, pinabagal lang ito ang nuclear na programa ng Iran, hindi pinatigil. Nagbabala sila na maaring gamitin ng Iran ang benepisyong ekonomiya para palawakin ang impluwensya sa gitnang silangan. Kaya lalo ring nag-aalala ang US. Pinalakas ng pananaw na ito ang tingin sa Iran bilang banta at nagpakita ng pangangailangan ng matibay na alyansa at ipinakita ang mas malalim na pagkakahati sa loob ng kanluraning alyansa. Mas pinili ng mga pamahalaang Europeo ang diplomasya sa Tehran, samantalang mas mahigpit ang pananaw ng Israel sa seguridad. Para sa Israel, hindi katanggap-tanggap kahit maliit na tsansa na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran, kaya't lalo pang nakipagtulungan ang Estados Unidos sa kanila. Pinalawak ang pagbabahagi ng impormasyon at nagugnayan ang mga tagaplano ng militar sa pagtugon sa mga posibleng pag-atake ng Iran. Pinag-aralan ng dalawang bansa ang parehong problema mula sa magkaibang pananaw, pero magkapareho ang konklusyon. Kasabay nito, mas tagiging may kakayahan at kumpiyansa ang Iran. Pagsapit ng 2015, nasubukan nila ang IMAD missile, isang precision-guided missile na abot 1,700 kilometro. Noong 2017 umabot, nasa 2,000 kilometro ang Khorramshahr missile. Noong 2019, tinamaan ng Iranian drone at cruise missile ang mga pasilidad ng langis sa Saudi nang may mataas na katumpakan. Noong unang bahagi ng dekada 2020, pinalawak ng Iran ang arsenal ito sa pamamagitan ng mga sistemang gaya ng Shahid 100 at 36 na drone. Dahil sa pag-unlad na ito, pagsapit ng 2025, isa na sa pinakamalaki sa gitnang silangan ang missile at drone program ng Iran, na kayang tumama sa mga target sa layong libo-libong kilometro ng lalong tumpak. Para sa Israel, direktang banta sa kanilang mga lungsod at base militar ang mga sandatang yon. Para sa Estados Unidos, nagdulot ang mga ito ng mas malawak na panganib sa kanilang mga puwersang nakatalaga sa buong gitnang silangan at sa pandaigdigang infrastruktura ng enerhiya. Sa kabila ng taon ng tensyon at pagkamatay ng US forces dahil sa Iran, lumaki ang pag-aalala sa arsenal ng Israel. Iyan ang dahilan kaya nung tumaas muli ang tensyon sa Iran, agad kumilos ang US-Israel. Hunyo 2025, naglunsad ang Israel ng preemptive strike. Sumunod ang US gamit ang bunker buster at isang marupok na tigil-putukan ang naghari hanggang masira ito noong 2026 sa Operation Epic Fury. Sa operasyong ito ng US, napatay si Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno. Nagresulta ito sa mga pag-atake ng misil ng Iran sa mga base ng US sa Qatar, Kuwait, UAE at iba pa, na nagdulot ng pagkadamay ng sibilyan at kaguluhan sa merkado ng langis.
Habang tumindi ang tensyon, nagbukas ang intelligence channel ng US at Israel. Nag-ugnay-ugnay ang mga tagapagplano ng militar sa mga posibleng opsyon at naghanda ang mga sistema ng depensa sa posibleng paglala. Samantala, nag-alinlangan ng ibang mga kaalyado o nagtuon sa mga diplomatikong solusyon. Naging malinaw ito ng kailangan din ng US na gamitin ang mga base ng kanilang mga kaalyado para maglunsad ng mga pag-atake sa Iran. Sa loob ng mga dekada, umasa ang Estados Unidos sa isang network ng mga base sa buong Europa. Karamihan ay matatagpuan sa mga bansang kasapi ng NATO. Sa teorya, maaring suportahan ng mga instalasyong yon ang mga operasyon na lagpas pa sa kontinente. Sa praktika, mas naging komplikadong sitwasyon. Habang tumataas ang tensyon sa Iran, naging alanganin ang ilang pamahalaan sa Europa sa direktang pag-atake. Nag-alala ang mga pinuno sa posibleng paglala ng sitwasyon at ganti sa kanilang lungsod o supply ng enerhiya. Kaya nagtakda ang ilang kaalyado ng limitasyon sa paggamit ng kanilang base. Iba ay pumayag lang sa depensibong operasyon at nilimitahan ng opensiba, habang ang iba ay nagtakda ng limitasyon sa uri ng eroplanong pwedeng mag-operate sa kanilang teritoryo. Pinuri ni Kalihim General ng NATO, Mark Rutte, ang US at Israel sa pagpapahina ng kakayahan ng Iran sa nuklear at misil. Nilinaw niyang mananatiling hindi makikialam ang alyansa. Ipinapakita ng kawalan ng kolektibong aksyon ang hamon sa pag-asa sa tradisyonal na kaalyado sa harap ng karaniwang kaaway. Sa loob ng mga dekada, ibinenta ng NATO ang sarili bilang pinakamalakas na alyansang militar sa mundo, batay sa pangakong ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Habang tumitindi ang digmaan ng US laban sa Iran, sinusubok ang pangakong iyon. Kinuwestiyon ni Pangulong Trump kung lalaban ng NATO kasama ng Washington matapos tumanggi ang ilang kaalyadong Europeo sumali sa digmaan. Naapektuhan ng mga pag-aatubili ang lohistika. Hinarangan ng Espanya ang paggamit ng US sa mga base sa Dorota at Moran para sa pag-atake sa Iran. Kailangan daw na ang mga operasyon ay ayon sa internasyonal na batas at suportado ng nakararami. Nilimitahan ng Pransya ang mga overflight, kaya nadagdagan ng libu-libong milya ang mga ruta ng misyon. Nilimitahan ng UK ang paggamit sa Diego Garcia para lang sa depensibong papel at nagpadala lang ng kaunting suporta. Hindi ito mga pampublikong komprontasyon, kundi tahimik na hadlang na nagudyok sa mga Amerikanong tagaplano na magbago ng ruta, magpaliban, at mag-isip muli. Kapag ang mga base na inaasahan mo ay biglang tumanggi, kailangan mo ngang kasanggan agad na pumapayag ng walang pag-aalinlangan. Ganon ang ginawa ng Israel. Nagbigay sila ng mahalagang access sa rehiyon para sa US laban sa banta ng Iran. Isang kapaki-pakinabang halimbawa mula sa kasaysayan ang nagpapakita kung paano minsan gumana ang mga relasyon ng NATO sa gitna ng totoong krisis. Noong 1982, sinalakay ng Argentina ang teritoryong kontrolado ng United Kingdom sa South Atlantic sa digmaan sa Falklands. Noong una, nanatiling neutral ang Estados Unidos sa publiko, habang si Alexander Haig ay nagmedyador para sa diplomatikong kasunduan ng dalawang panig. Gayunman, sa likod ng mga eksena, unti-unting lumapit ang administrasyon ni Ronald Reagan sa kaalyado nitong NATO. Nagbigay ang Washington ng mahalagang suporta sa lohistika sa Britanya para makapaganda ng tugon. Kasama dito ang gasolina, impormasyong paniktik mula sa Five Eyes Network at paggamit sa Ascension Island Air Base na naging mahalagang himpilan para sa mga eroplanong Briton at sa mga operasyong pangtransportasyon sa pagtawid sa Atlantiko. Nagpadala agad ang Estados Unidos ng AIM-SIAM Sidewinder missiles at iba pang gamit para mapunan muli ang mga imbak ng Britanya sa kampanya. Malaki na naging papel ng suportang iyon sa tagumpay ng Britanya sa pagbawi ng mga isla, kahit na malagay sa alanganin ang relasyon ng Amerika sa ilang bansa sa Latin America. Pinatunayan ng insidenteng yon na kapag may direktang agresyon sa pangunahing kaalyado, karaniwang nabibigay ng depensang suporta ang Washington. Ngayon, dahil sa mga bantang idinaraan sa mga proxy ng Iran at mga ambisyong nuklear nito na malayo sa Europa, mas nag-iingat ang ilang NATO members, inuna ang diplomasya at pandoob na issue kaysa mabilis na aksyon. Hindi tulad ng maraming pamahalaan sa Europa, itinuturing ng Israel na agarang banta ang Iran sa kanilang pag-iral, dahil paulit-ulit na nawagan ang mga pinuno ng Iran sa pagkawasak ng Israel. Nagbigay sila ng armas sa mga militanteng grupo sa hangganan ng Israel. Para sa Israel, hindi ito isang malayong debateng geopolitikal, kundi usapin ng kanilang pagkaligtas. Habang natatalo ang mga leader ng NATO sa diplomatikong opsyon, mabilis na kumilos ang mga pangyayari. Nagsimulang magbahagi ng detalyadong impormasyon sa mga target ang Israeli intelligence sa mga Amerikano. Konektado ng depensa sa impapawid sa US networks, kaya nakikita na magkabilang panig ang isang mga banta sa mismong oras. Ang mabilis na koordinasyon ay bunga ng dekadang pagtutulungan at tiwala ng dalawang militar. Espesyal ang katayuan ng Israel sa Washington, at opisyal itong pangunahing non-NATO na kaalyado ng Estados Unidos. Ang pagtatalaga
ay nagpapahintulot ng malawak na kooperasyong militar, kahit hindi miyembro ng NATO ang Israel. Sa pagdaan ng panahon, naging isa ito sa pinakamalapit na ugnayang pangdepensa sa mundo. Ang dalawang bansa ay regular na nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay, nagbabahaginan ng makabagong teknolohiya sa depensa, at nagpapanatili ng mahigpit na koordinasyon sa intelihensya. Isang malinaw na halimbawa ng kooperasyong ito ay makikita sa mga sistema ng depensa laban sa mga misil. Ang Israel ay bumuo ng Iron Dome system upang pigilan ang mga maikling distansyang rocket na pinapaputok mula sa mga kalapit na teritoryo tulad ng Gaza at katimugang Lebanon. Ang mga rocket na ito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala kung makarating sa mga lungsod o lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Kaya sinusubaybayan ng Iron Dome ang mga paparating na rocket at nagpapalipad ng mga interceptor missile na sumisira sa mga ito habang nasa ere pa lang. Mula nang ito ay gamitin, libo-libong mga paparating na projectile nang napabagsak ng sistema at napakaraming buhay ang nailigtas. Isa pang antas ng depensa na kilala bilang David Sling ay nakatuon sa pagsalo ng mga missile na may katamtamang layo. Tinututukan nito ang mga missile na mas malayo at mabilis. Nakipagtulungan ang mga Amerikanong inhinyero sa mga pangkat na Israeli at nagpatuloy ang kanilang kooperasyon. Inaral ng US ang mga resulta at ginamit ang aral para palakasin ang kanilang mga programa sa depensa laban sa misil. Ngunit hindi lang teknolohiya o kagamitan ng ugnayan ng dalawang bansa. Mahalaga rin ang pagbabahagi ng impormasyon sa intelihensya. Pinananatili ng Israel ang isa sa mga pinakasophistikadong network ng intelihensya sa gitnang silangan. Tinututukan ng kanilang mga ahensya ang mga militanteng grupo, pagpupuslit ng armas, at kaganapang pampulitika sa rehiyon, pati ang mga galaw sa Lebanon, Syria at Iraq. Dahil sa mga hamong pangseguridad, kadalasang naunang Israel sa pagkuha ng impormasyon bago ito maging balita sa mundo. Nakakagulat, hindi nakikipagtulungan ng mga inaasahang magbabahagi ng intelihensya sa US. Ilang bansa sa NATO ay naging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Kamakailan, binawasan ng Netherlands ang impormasyong ibinabahagi sa Washington dahil sa pag-aalalang madamay sa sigalot o may lantad ang sensitibong pinagkukunan. Ipinapakita ng pag-aatubiling yon ang pagpili ng mga pamahalaan sa Europa ng diplomasya sa halip na direktang makialam sa sigalot sa gitnang silangan, kabaliktaran ng ginagawa ng Israel. Patuloy na nagbibigay ang mga ahensya ng intelihensya nito sa Estados Unidos ng tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon tungkol sa mga militanteng grupo, mga ruta ng pagpupuslit, at pabago-bagong politika sa buong reyon. Mabilis at tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon na minsan ay nakatulong maiwasan ang pag-atake sa interes ng kanluran. Kitang-kitang pagkakaiba. Nag-aatubili ang ibang NATO kaalyado pero aktibo si Israel. Ang pagiging maasahan na yon ang dahilan kung bakit ito ay isa sa mga pinakapinagkakatiwala ang kaalyado ng Washington. Kadalasan ay mas mapagkakatiwalaan pa kaysa sa mga bansa mismo sa loob ng NATO. Wala pang naging pangulo na katulad ni Donald J. Trump. Ang kanyang katatagan, ang kanyang pagiging mapagpasya, ang kanyang malinaw na pag-iisip. Kung paano niya agad natutukoy ang ugat ng mga bagay. Tinatanggal niya ang lahat ng palamuti, diretsong tinutumbok ang punto at agad na tinutukoy ang pangunahing aksyon na kailangang gawin. Ngunit ito ay nagbubunsod ng mahalagang tanong. Kung malakas ang NATO, bakit iba-iba ang reaksyon ng mga miyembro tuwing may krisis sa seguridad? Bakit kailangang umasa ng husto ang Estados Unidos sa Israel? Bahagi ng sagot ay nasa heograpiya. Madalas ituring ng mga pamahalaan sa Europa ang Rusya bilang pinakamalaking banta, lalo na ngayon dahil sa digmaan sa Ukraine. Ang mga bansa tulad ng Poland, Germany at mga estado sa Baltic ay nakikita ang labanan na malapit sa kanila at nag-aalala kung ano ang maaring mangyari sa susunod. Ang kanilang pagpaplano sa militar, budget at diplomasya ay naaayon sa katotohanan iyon. Magkaiba ang pananaw ng US at Israel sa mapa. Para sa kanila, Iran ang sentro ng usaping pangseguridad sa gitnang silangan. Hinuhubog ng programa ng Iran sa misil, network ng mga milisyang proxy, at malinaw nitong mga ambisyon ang pananaw ng Washington at Jerusalem sa banta sa reyon. Magkakaiba ang prioridad ng mga bansa dahil sa iba't ibang panganib na kinakaharap nila. Kaya nagkakaiba ang reaksyon ng mga kaalyado tuwing krisis at malaki ang epekto ng politika sa loob ng bansa. Sa Europa, naging maingat na ang opinyon ng publiko sa mga operasyon militar sa ibang bansa. Mabigat pa ring iniinda ng mga botante ang alaala ng magastos at mahahabang digmaan sa Iraq at Afghanistan. Matagal ang mga labang iyon at nagbunga ng magkahalong resulta. Dahil sa kasaysayang ito, nag-iingat ngayon ng maraming leader sa Europa sa mga bagong misyon militar. Lumalakas din sa Europa ang ideya ng strategic autonomy. Naniniwala ang ilang mga gumagawa ng patakaran na dapat mas kaunti ang pag-asa ng Europa sa pamumuno ng Amerika. Sa pamamagitan ng hindi masyadong pag-asa, maaari nilang palakasin ang kanilang sariling kakayahan sa depensa. Ayon sa mga sumusuporta, dapat ipagtanggol ng Europa ang mga interes nito nang di laging umaasa sa Washington. Pero tinutulig sa ito ng mga kritiko bilang kabalintunaan. Habang pinag-uusapan ng Brussels ang kakayahang kumilos ng mag-isa, marami pa ring militar sa Europa
ang malakas na umaasa sa impluwensya ng Amerika. Kasama rito ang lohistika, intelihensya, at suporta sa himpapawid para maisagawa ang seryosong operasyon. Patuloy ang debate, lalo na sa Brussels, kung saan nakabase ang maraming institusyon ng European Union. Sa gitna ng mga pag-uusap na ito, isang practical na issue ang madalas hindi nabibigyan ng pansin, ang paggastos sa militar. Ang Estados Unidos ay responsable sa halos 2/4 ng gastos sa depensa ng NATO. Matapos ang Cold War sa unang bahagi ng dekada 90, maraming bansang Europeo ang nagbawas ng kanilang sandatahang lakas. Inilipat nila ang pondo sa mga programang panlipunan at pang-ekonomiya dahil naniniwala silang bumaba na ang panganib ng malalaking digmaan sa Europa. Nagkaroon ng malalaking pagkakaiba sa kakayahang militar sa buong alyansa dahil sa desisyong ito. May gabay ang NATO na ang mga miyembro na gumastos ng hindi bababa sa 2% ng pambansang kita para sa depensa. Maraming bansa ang hindi naabot ang target ng ilang taon. Kaya madalas ang Amerika ang nagbibigay ng sistemang kailangan sa malalaking operasyong militar. Kasama dito ang satellite intelligence, strategic airlift aircraft, aerial refueling planes, at advanced surveillance drone. Ang mga kakayahang ito ang bumubuo sa gulugod ng makabagong mga operasyong militar. Dapat bayaran ng Estados Unidos ang patas nitong parte, hindi ang parte ng lahat. Hindi, patas lang. Naniniwala ako na 90% ng gastos sa NATO ay mula sa Estados Unidos at maaaring maging 100% ang ambag ng Amerika. Mas naging malinaw ang hindi pagkakapantay matapos ang teroristang pag-atake noong Setyembre 11, 2001. Unang beses ginamit ng NATO ang Collective Defense Clause. Tinuring na ang pag-atake sa US ay pag-atake sa lahat ng miyembro. Nagpadala ng mga tropa mula sa buong Europa patungong Afghanistan kasama ng mga puwersa ng Amerika. Isa itong makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa. Gayunpaman, ipinakita rin ng misyon ang isang pamilyar na pattern. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi sa mga operasyong pandigma at suportang lohistikal mula 2001 at nanatili itong totoo. Habang pinag-uusapan ng mga kaalyado, may iba pang mahalagang non-NATO na kaalyado ang Amerika, lalo na sa Asya. Mahalagang katuwang ang Hapon at Timog Korea, ngunit nakatuon sila sa China at Hilagang Korea. Samantala, tanging ang Israel ang lubos na naka-integrate sa planong militar ng Amerika. Sa katunayan, inilarawan ng mga analyst ng Israel bilang isang aircraft carrier na hindi mapapalubog para sa mga interes ng US sa gitnang silangan. Dito tayo bumabalik sa pangunahing tanong. Kapag humarap ang Estados Unidos sa susunod nitong malaking krisis sa seguridad, sino-sinong katuwang ang unang kikilos? Maring hindi palaging manggaling ang sagot mula sa mga alyansang inaasahan ng mga tao. Unti-unting nagbabago ang mga alyansa habang nagbabago ang mundo. Ang sistemang pangseguridad na humubog sa malaking bahagi ng ika-20 siglo ay ginawa para sa ibang panahon. Noong Cold War, layunin ng NATO pigilan ng Soviet Union at digmaan sa Europa. Pagbagsak ng Soviet Union, umangkop ang alyansa sa mga bagong misyon. Pinalawak ng NATO ang sakop nito sa silangan at sumali sa peacekeeping sa Balkans at Afghanistan. Dahil wala ng pangunahing kalaban, hinarap ng alyansa ang mas maraming maliit at mas komplikadong krisis. Habang pinapalakas ng Europa ang depensa, may mga bagong hamon na lumilitaw. Nagbukas ang Abraham Accords ng ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo. Mula sa kasunduan sa normalisasyon, lumawak ito sa kooperasyon. Lumalago ang kalakalan, mas maraming diplomatikong pagbisita, at mas bukas ang usapan sa seguridad. Ang kooperasyong ito ay dulot ng parehong pag-aalala tungkol sa Iran. Kung lalalim pa ang mga partnership, posibleng magkaroon ng pinagsamang mga sistema ng depensa, laban sa misil at magkasanib na mga network ng intelihensya ang rehiyon. Hindi papalitan ng mga kasunduang ito ang NATO, pero maari silang maging regional na balangkas ng seguridad laban sa parehong banta na sumasalamin sa global na security trend. Unti-unting napapalitan ng mahigpit na blok ng alyansa noon na mas madaling umangkop ng mga koalisyon. Patuloy pa rin pinananatili ng mga bansa ang pormal na mga alyansa. Ngunit bumubuo rin sila ng mga pakikipag-ugnayan na madaling makakaangkop sa mga partikular na hamon. Ang kakayahang umangkop na yon ay tumutulong sa mga pamahalaan na mas mabilis tumugon sa nagbabagong mga banta, pero lumilika rin ito ng kawalan ng katiyakan kung alin sa mga katuwang ang mga guna sa panahon ng malalaking krisis. Sa loob ng maraming dekada, tila simple ang sagot kung sino-sino ang pinakamalalapit na kaalyado ng Amerika. NATO. Pero ipinapakita ng mga bagong pangyayari na mas komplikado ang larawan. Kapag tumataas ang tensyon sa mga lugar na malayo sa Europa, madalas na nahaharap ang mga kasapi ng NATO sa magkakaibang pampulitikang presyon at estratehikong prioridad. Maaring tutulan ng opinyon ng publiko ang aksyong militar at maaring hikayatin ng mga interes sa ekonomiya ang diplomasya sa halip na komprontasyon. Samantala, patuloy na lumalakas ang mga pakikipagtuwang sa labas ng estruktura ng NATO. Ang ugnayan ng Estados Unidos at Israel ay umunlad at naging isa sa pinakamahigpit na operasyonal na pakikipagtuwang sa militar sa mundo. Nang tumaas ang tensyon sa Iran, agad kumilos ang network na yon, na nagpapatunay ng mahalagang katotohanan tungkol sa modernong alyansa. Mas mahalaga ang pagiging maasahan sa emerhensya
kaysa formal na pagiging miyembro ng organisasyon. Hindi nasusukat ang totoong maaasahan sa dami ng kasunduang nilagdaan. Mahalaga kung sino ang kasama kapag lumipad na ang mga misil. Sa huli, ang mga desisyong pampolitika, magkakaparehong banta at estratehikong interes ang nagtatakda kung sinong magkakatulungan kapag pinakamalaki ang nakataya. Sa hinaharap, maaring umasa ang pandaigdigang seguridad sa tradisyonal na alyansa at mga pakikipagtuwang na madaling umangkop. NATO pa rin ang pangunahing depensa ng kanluran sa Europa. Ngunit sa labas ng rehiyong yun, maaring patuloy na mabuo ang mga bagong koalisyon sa pagitan ng mga bansang humaharap sa magkakatulad na panganib. Matagal nang inisip ng mga tao na ang pinakamalalakas na kaalyado ng Amerika ay ang may formal na kasunduan lang. Ngunit ayon sa makabagong heopolitika, mas komplikado ang kwento. Sa susunod na krisis, maring hindi ang katuwang na nasa inaasang alyansa ang pinakamahalaga. Siya ang posibleng unang kumilos pag may panganib.